babangon na. Gising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning sa mga kapwa ko Gen X na may bisyo. Itigil nyo na po yan, matanda na kayo. Siyempre, hindi rin magpapawala yung mga Gen Z. Na may bisyo din. Hindi naman. Ang aga-aga para magkabisyo, ayusin nyo. Sa mga Gen Z po na nangangarap sa buhay, sa mga millennial na papasok ngayon sa trabaho, Good morning. na kahit hirap na, dahil kapos na, lumalaban pa rin. Laban. Hinaharap pa rin ang hamon ng buhay. Para sa inyo po ito. Let's go. Yeah. Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, handang naming suungin. Hindi mapapagod sa paglalakbay. Darating din na ang panahon magtatagumpay. Break it down, yo. Yun! Alam mo, speaking of pagtatagumpay, tagumpay yung mga kabisyo nating mahilig sa sabong. Sakto kasi may nagtanong sa akin dito kanina. Okay, ano Sabi yan? niya, Dear Nicole Yala and Titan Jello, ang tatay ko po masyado na pong adik sa pagsasabong. Ay. In fairness naman po, minsan nakakatuwa kasi ang ganda po ng kita. Kaya lang Oo. minsan nagugutom kami kapag katalo. Hay, ang hirap naman po talaga na may tatay na sabongero. Ayan, naku yung mga sabongero. Shout out! Alam mo nung minsan, nakapag-host ako ng, in-invite ako to host an event para Sabungan? hindi, meron silang convention. Doon ko lang na, totoo. Oo. Actually, ganyan din yung reaction ko. Sabi ko, may parang convention. Kumbaga parang yung dito sa SMX usually o kaya sa World Trade Center, di ba? Ginaganap yung mga convention, kunyari, tungkol sa food. Yan, o kaya tungkol sa mga speaker, ganyan. Tama. May recent ako nakita o kaya mga kotse, di ba? Oo. Ganon. So meron din na para bang convention para sa mga mananabong. Tapos, grabe dun ko lang, kasi siguro dahil wala naman po akong tatay na nagsasabong Tama. or walang sa pamilya namin yung nagsasabong. Kaya first time ko naka-encounter na may shampoo and conditioner yung mga manok na para bang nung shampoo tsaka conditioner na para bang ako dahil ang lente ko naman, ang mata ko naman ay hindi sabongero, 'di ba? Ibang sabong yung alam ko eh. 'Di ba? Bilang hindi ako talaga tunay na sabongero, nandun lang ako as a host sa isang specific na segment. Hindi ko nakita yung sinasabi nilang mas naging shiny. 'Di ba? Pero para dun sa mga talagang mananabong, parang talagang ang haba ng pila doon, tas gets talaga nila. Meron pang fashion show ng mga manok. Alam mo, Sabi ko, paano ko host tong Oo. fashion show? Una na po, yung unang manok, 'di ba? Parang napakaganda. diba? Ang kinang. Correct, ang kinang ama. Ang ganda ng kanyang catwalk. Di ba Yan. parang ang weird? Ang ganda ng tarima. Oo, tarima ba? Taripa? Hindi ko alam kung anong tawag. Taret. Yan. Taret. Ganyan. Taret. Ganon, hindi ako exposed. Pero Oo. merong mga ibang tao, katulad neto, yung tatay nung tambalanisa natin, na mukhang pumapaldo minsan sa sabong, minsan hindi. Alam mo, ante, hindi naman maganda talaga yung mga ganyan. Pero maraming naglalaro talaga. Oo. Alam mo bakit? Kami mga Gen Z ang reklamo namin. Yung mga tatay dyan na mahilig sa manok, Ayan. mas mahal nyo pa po yung manok ninyo kaysa sa mga anak ninyo at siya po si Bunso. Ang sakit-sakit isipin para sa mga misis po ninyo na mas hinihimas nyo pa po yung manok kesa kami. Totoo. Charis. May anak, ang dami ng balakubak. Yung manok ang kintab. Yung manok naka-shampoo and Oo, conditioner. may vitamins pa. Sa true, may vitamin. Hindi lang basta may booster. Totoo. Tapos talaga naman araw-araw hindi pa gisingan lahat. Di ba? May mga pausok. May mga pausok. Pero nakapanood na ako ng sabong eh. Totoo. Alam mo, yung eksena doon, segundo lang. Yung para bang ang tagal mong inalagaan. Ang daming sumigaw. Tapos, tapos segundo lang, tegi boom na.
Ang bilis na para bang ang bilis nga nung paglipad ng pera. Kaya Tama. gets natin kapag kami nagrereklamo na anak o kaya misis na hindi nahihimas, mas nahihimas pa yung manok kesa sa kanya, 'di ba? Gets natin. Para itong yung sinasabi natin na yung bisyo ba? Masama ang bisyo, lalo na kung Tumodo hindi mo Correct. kayang kontrolin. True. At ang bisyong yan, kapag hindi kayang kontrolin, katulad yan ng mga iba't ibang klase ng sugal eh. Tama. 'Di ba? Madami na po ang napariwarang buhay ng dahil dyan ha. Tama. Siguraduhin lang po natin na kung meron po tayong papasukin na ganyan, meron talaga tayong extra budget at yung buong pamilya po ay nag-agree. Somehow, at least man lang yung misis mo. Agree. At least man lang yung misis mo, Totoo. yung gets niya kung saan napupunta yung pera. Mas mahirap naman yung nagtatago ka. Ang mahirap itago ang manok ha. Di ba parang pinakamahalaga dito, agree din yung misis dun sa ginagastos para dun sa manok. Saka dapat hindi Ganon. gutom ang pamilya. True. Tapos busog yung manok. Oo, Ganon. pantay. Dapat pantay. Baka kasi dumating yung araw may feeds pa yung manok. Tapos feeds na po yung ipakain natin dun sa anak. Alam mo, ante, meron lang akong kwento. Kahapon, magkasama kami ni Uncle Dagol. Oh. Nagkakape kami doon sa may gilid. Okay. Tapos may tumatalpak na rider. Ano naman yung talpak? Ano ulit na yung Talpak yung tumataya. tumataya. siya sa online. Online, oo. Yes. Iba pa ba yung ano yung isa? Scatter. Scatter. Doon rin yun. Yun din. Tumatalpak. Doon nga siya tumatalpak Okay. Ang talpak yung pagtaya. Taya. Tumutodo, Oo, ganyan. correct. So, tumatalpak siya. So, ang nangyari, 100 lang yung kinash in niya. Naging 50,000. Saksing buhay ako na nakita ko na naging 50,000. yung kinita niya. Tama, oo. Nanalo Oy, talaga, tapusin na nakita ko. natin to. Tumalpak Hindi, na wait tayo. lang. Ay, di, Mali. Mali Alam nyo, ba? Okay. Alam mo, ang Ay, di. pinaka-natutunan ko Paano? doon sa Ano pangyayari. ida-download? Teka lang. Hindi, wag mo mag-download. Ay, di Masama. magda-download. Sige, Alam mo, masama. Okay. pinaka-natutunan namin, kapag hindi ka pala marunong mag-control sa pagsusugal, wala. Di tsaka ma-excite Hindi talaga ka eh. maganda. Hindi talaga maganda. So, itong nakausap ninyo ay marunong mag-control? Kinash out niya na agad? Hindi, sinugal niya nga eh. Ha? Doon namin nakita. Sinugal na niya ulit mali. yung 50K? Sinugal niya. Ha? Mali, talo. Alam mo, doon namin Ang sakit nakita. sa ulo! Oo, doon namin nakita na talagang walang nananalo sa sugal. Kaya kung gusto mong hindi ka matalo, hindi ka manalo, at talagang literal na maramdaman mo yung panalo sa buhay, Ayan. huwag kang sumugal. Or kung, kasi may mga gumagawa naman din talaga yan at may mga nananalo din naman talaga yan. Dapat Tama. alam mo lang din talaga yung consequence. At may mga tao kang nasasabihan. Tama. At may mga taong pwedeng kumontrol sa'yo. Tama. Kasi kapag ganyan na hindi mo na kontrolado, naku, ilang beses na po tayo nakarinig ng ganyan. Ay, nanghinahin naman ako sa 50,000 ni Kuya. Totoo yun. Tinodo niya pa ulit. Tinodo niya pa. Naku, Tumalpak pa ng tumalpak. Yan. So, importante issues na tayo po ay maghunos dili. Tama. Pagdating sa ganyang klase mga bagay kasi ito po yung pwedeng maging meet siya ng relationship. Totoo. Pwedeng maging meet siya ng pagkakaibigan, Tama. 'di ba? At meet siya ng mental health. Totoo. 'Di ba? Meron akong kakilala na ganyan na nalulong sa ganyan na Jello. Talagang nahirapan siyang makabangon, pero nakabangon naman. Parang katulad nga po ng masamang bisyo, Tama. yung bad habit to break. Nandun ka tapos masaya ka habang ginagawa mo, yung tas langung-langu ka diyan na hindi ka na makabangon. Tama. Yun yung ayaw natin na dumating ka sa point na hindi ka na makakabangon. So, dun sa kabisya natin na nag-PM, dun sa tambalanisa natin na problemado sa kanyang tatay, 'di ba? Hindi naman po masama at I think mabuti kung i-raise mo itong concern na ito sa iyong tatay. Kapag ka nararamdaman na ninyong mas kinakain nyo na yung feeds or mas masarap na yung pagkain ng manok ng tatay nyo. Tapos ikaw gutom na. Tapos ikaw gutom na. Di ba? Meron ako isang kakilala na ganyan. Iba naman yung pinupunta ng pera niya. Pero something like that. Habit din na hindi maganda. To the point na yung pang tuition ng mga anak. niya. At pang bayad ng kuryente. Hindi na nailalagay Hindi sa na tama. nailalagay sa tama. Yun yung ayaw po natin na mangyari. So gusto natin, kalmahan lang po natin. Marami pong forms of entertainment. Katulad po nito, pagtutok sa Love Radio. Ganyan. Kasi alam niyo po, pag tumutok po kayo sa Love Radio, meron po kami iba't ibang mga promo. Para sa mga tsuper, merong Love Knows No Boundaries. Para sa mga pumupunta tayo sa mga komunidad, di ba? Tama. Jello, anong ginagawa natin?
Bibigay namimigay tayo. kami ng Totoo. pera tsaka grocery. So, pipiliin lang po natin yung ating mga pina-follow. Agree. Yan, na kung ano po yung mga sinusundan po natin na mga apps, ganyan. Sa mundo ngayon na marami na pong options. Kalma lang po, O mga sa mga kabisyo. kabisyo, muli kami magbabalik. Kasama nyo pa rin po at titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang niyang ina niyong lahat. Na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat. Nakasaksi na ako ng pagsabong na ganyan. Mabilis talaga yun. Mabilis lang. Mabilis lang. Parang ang tagal mong inalagaan. Tapos yun nga, dun nag-host nga ako ng parang convention na yun, ng mga manok. Dun ko nakita na ang mamahal ng mga manok. Hindi ito murang mga manok ha. Mga mahal. Depende dun sa Mamahalin. kanilang breed. Parang ganun, merong 100,000 plus, merong ganun. Tapos matatalo lang sa sabong, ang bilis. Hindi ko siya masyadong kaya parang feeling ko pang mayaman lang talaga yan siya. Hindi Pero hindi eh. Ang daming hindi mayaman eh. Ang dami sumusugal na kahit Uy. walang-wala, lumalaban. May nagtatanong dito, bukod po sa pera, ano po nagpapasayo sa inyo? Cheque. Cash or check? Yan. Maayong buntag sa mga kabisya natin sa Cebu. Hello po sa inyo. Salamat sa pagtutok. Anong paboritong kulay sa sabong? Pula o puti? Ayan. Noon di ko pa rin nag-gets yan eh. Noong nag-host ako noon. Parang pula o puti? Sa pula or sa puti? Yarn. Hello, Katrina Cruz. Ano pong may nagtatanong dito, ano pong advice nyo sa first time OFW, Miss Nicole Yala and Sir Titan Jello? Tatagan mo lang ang iyong isip, kalooban, and don't forget the purpose, the reason, the why, kung bakit ka pumunta ng abroad. Para yun yung dahilan para magpatuloy ka. Pinsan ko nalulong sa talpak. Ayun, nagtatago na ngayon sa probinsya. Yun. Grabe, no? So, yung 100 pesos yung tinaya niya, yung nakita ninyo. Tapos nanalo siya ng 50K. Oo. Tama, nanalo siya ng 50. Nanalo ng 50. Pinakita niya talaga. Ano to? Gaano katagal nung saglit lang. Tak. Tapos biglang may jumakpat, biglang biglang umilaw yung cellphone niya. 50K. Tapos, 50K. pagkatapos nun, Una na nanalo pa siya, naging 55, naging 60. Tapos sabi niya, itotodo ko tong taya ko. tapos nawala. 5K lang kada ikot ng ganun. Shhh, nakikita ko nawa ganun. Shhh, Tapos nawawala na. Wala, no? Ay. Talagang walang panalo. Nakakalungkot, no? Na Kakalungkot talaga minsan siya. kapag hindi ka marunong pala mag-control. True. Sa Hindi, sarili tsaka mo. siguro, naturally, ang mga tao, ang tao, naturally, tayo, we want more. Lagi tayo, greedy tayo eh. Masama talaga ugali natin naturally. Alam mo yun, parang gusto natin more. Hindi tayo, meron ng English term yun eh. Kaya lang, hindi pa kasi ako nagkakape. Pakape naman kayo dyan, di ba? Naturally, gusto natin to want more. Hindi tayo... Marunong ko makontento. Oo, hindi tayo nakakontento. English term, nakakainis. Ano yung English term nun? Yes, it's never enough. Insatiable. Insatiable, yan. The insatiable. Spell insatiable. Huwag na, yan. nagtatanong na naman tayo sa talpak na yan. Kakanuhan pa tayo. Oo, insatiable tayo. Kunyari, meron tayong, kumita tayo ng 10K, gusto pa natin na maging 20K, gusto pa natin 30K. Parang, maski nga pag tinutulungan tayo, binigay na nga sa atin yung kamay, gusto pa natin buong Kuhain braso. natin yung buong braso. Diba? Ganon. Ganon tayo eh. Parang gusto natin, naturally for us, we want more. Kaya yan. Alam mo, buti na lang talaga yan yung isang bagay na hindi namin nagustuhang mag-asawa or hindi namin na-get. So one time, meron kasi kaming isang kaibigan na nananalo talaga dyan. Hindi sa online, kundi literal na casino.
So, sabi niya, try nyo, baka meron kayong tinatawag na beginner's luck, ganyan. Tapos kami naman ng asawa ko, sabi namin, sige nga, Oo, subukan. 1,000 lang ha, sabi ko sa kanya, sabi namin, 1,000 lang talaga, try natin, di ba, baka nga naman may beginner's luck. Sabi ko, halimbawa, manalo tayo ng whatever amount, iuwi na natin yon ha, ganon. So, di sinalpak namin yung 1,000. Tapos, hindi namin naintindihan yung nangyari. Oo. So, in other words, talo. Kasi wala ganon. Hindi namin naintindihan kung ano nangyari. Parang slot machine siya Hindi namin naintindihan. So, simula nun, parang hinayang talaga mo sa 1,000 kasi para bang, sayang talaga yung kinain isang, lang ng mabilis sana kumain na lang kami. Ang ending, lumabas kami, parang kami kumain, di ba? Kasi yun talaga yung pangkain namin. Kasi sabi namin, edi pag nanalo tayo, kakain tayo. Pag natalo tayo, di uwi tayo. Ang ending, uwi. So, buti na lang yan yung bagay na hindi namin talaga napasok kasi hindi namin siya latrip. Pero meron talagang mga dyan, nalulung talaga ng matindi. Kaya, ano po tayo, kung hindi mo rin lang, hindi importantatious, wag mo nang pasukin. Tsaka ang pinakapanalo sa sugal, yung hindi ka tumaya sa sugal. Napakasimple. Correct. Lang ganyan Meron mga talagang iba na ganyan Balikan na. Chris Chuper, balik ka na daw. Blue Chuper, Sky. bumalik ka na daw. Tutulog po Tulugi. Ako Mamaya muna. maglalaba. Nakagamit na ba ng Titan Gel si Titan Gel? Hindi po tayo nagamit yun. Kayang-kaya po neto kahit wala. Ay, sas! Katrina Cruz, na-experience ko na ang beginner's luck, 100 to 8K, real quick. After nun, di na umulit. Sana naman yung 8K inuwi mo, ha? Na-enjoy na ng pamilya. Sugal daw sa pag-ibig lang daw ang tinayaan niya. Ako, sugal sa pag-ibig din. Ganyan din ako tumaya. Dami kong sinugalan sa pag-ibig. Ayan. Sugal sa pag-ibig, let's go! Morning po sa lahat po sa inyo mga kabisyo. Good morning. Salamat. Yung tatay niya, ang hilig sa manok. Oo. May kakilala akong ganyan Yung buong bahay nila, ang ganda ng kulungan ng manok. Pero yung bahay nila hindi maganda. Priorities kanya-kanya talaga. Diba? Di mo din talaga masisi kasi kanya-kanya ng priorities Speaking of that, meron ako isang kaibigan, palibasa palagi silang umaalis. Hindi sila lagi nasa bahay nagsistay. Kaya ang investment nila ay sa sasakyan. Gusto nila yung sasakyan nila maganda. Maganda, maayos, ganyan. Pero yung bahay nila hindi masyado maayos. Which is anong gagawin natin? Priorities. In the same way na dun sa Mananabong, priority niya yung bahay nung Kung kumikita kasi siya dun, hindi natin alam. May mga magagaling Meron Aral nila kung Hindi siya meron talagang may sabong farm na, mga ganun. Kaya na-encourage yung iba kasi madami sila nakitang yumaman Kaya lang may mga, in case hindi na nakikita, meron din pong mga hindi yumaman. Maraming lumubog dyan. Kung alam mo naman na wala ka namang panobra na pantalo, di ba? Huwag mo nang Huwag na. Huwag nyo nang pasukin yan. Kanina, pinag-uusapan din natin yung tungkol sa credit card. Kung alam mo sa sarili mo na posibleng wala kang pambayad, huwag mo na rin pasukin. Yan yung hindi ko pinasok Yung credit card. Hindi ko yan pinasok. Kasi alam ko talaga magastos ako So, hindi talaga ako nagka-credit card. Kasi, magastos siya. Kasi, just in case you missed it, halimbawa, first time mo makahawak ng credit card. Kasi, ngayon parang feeling ko mas mabilis na yung approvals versus before. Dati kasi, nung panahon namin, talagang grabe ang CI or CI parang pa, investigation talaga kung alamin mo capable talaga na kung magbayad meron kang ito. laman talaga sa bangko, kung posible talaga na, parang matagal ka na lang kliyente. correct. Mga ganyan, basta talagang bago maibigay sa'yo yung plastic na yan, yung credit card na yan, talagang matindihan yung pag-investigate. Ngayon kasi, minsan na-experience ko, naka-blue ka. Parang qualified ka na, mga ganun, sa naglalakad ka sa mall. Pero of course, hindi naman ganun. Pero may mga pre-qualified na tinatawag, mga ganyan. Which is okay naman. Ang mga mayayaman, nagka-credit card yan Tama. Pag good kasi ang usage mo ng credit card, bongga. Kasi dahil sa points. Yung credit score. Oo, yung score, di ba? Meron akong kaibigan, sobrang galing niya gumamit ng credit card. Sobrang, lahat ng transaction niya sa buhay, credit card. Tapos, nag-earn siya ng points dahil doon. Tapos dahil may points yan, yung mga points na yan, nako-convert to cash, nako-convert to mga hotel accommodation, mga ganun, kasi wais siya So, dapat kung papasukin mo yan, dapat wais ka doon. Dahil kung hindi,
hindi, naku, lulubog ka, friend. Wala na. Oo, in Meaning case you ka. missed it, 'di ba? Halimbawa, ang kailangan mong bayaran sa credit card, let's say 4,000 pesos. Ilalagay lang niya doon minimum amount due, which is 1,000. So babayaran mo, yun lang naman yung requirement 1,000 minimum, 'di ba? Ang ending nito sa susunod na statement ng credit card, naku Lalaki po, lalaki na kasi hindi mo naman binayaran yung utang mo eh. Ang binayaran mo lang yung Tubo. hindi pa nga. Hindi pa ba yun? So may binayaran kang tubo, hindi mo binayaran yung principal, tapos dahil hindi mo pa buo na bayaran, meron din yung interest. Pag na-late ka pa ng isang araw, interest pa yun. 'Di ba? Lulubog ka din diyan. Kung di ka sigurado na may pambayad, nako po, pag-isipan din po natin. Pero again, if you're a good user, katulad nga ni sinasabi ko, merong mga iba na talaga nagbe-benefit sila diyan. Halos lahat ng mga kakilala kong business persons, credit card, napakalaki ng kanilang credit limit. Kaya nalang bumili ng sasakyan, bahay. Sila yun. Natawa Tayo ko sa hindi. isang komento. Ano sabi? Sabi, dami mo daw friends, pero wala naman daw siya nakikita. Sabi ni Bossy. Sino ba yung mga kaibigan mo na yan? Parang, oo nga. Parang hindi naman Alam, mga pamilya naman na lagi mong kasama. Syempre, huwag tayo magpo-post ng mga friends. Hindi ko sila makakwento. Pag nag-post tayo ng kaibigan. Isip ko rin, dami mo nga naman friends. Ang dami ko kakilala, di ba? Oo. Kakilala mong yan, no? Grabe, kakilala mong yan. Friends ko daw from Biringan. O, di ba? Alam mo yung Biringan? Oo. Oo. Diba? So, hindi mo alam kung meron talaga Hidden o wala. city, Oo, diba? hidden. O, nandun sila. Nakatira sila sa Biringan. Ang lakas maka-glass skin ni Nicole. Perfect. Oy, thank you. Thank you so much. Salamat. Skinny Bay Aesthetic located in Parkal. Hello kay Rose Bengaya on IG watching from Dubai. Salamat po. Thank you so much. Asawa ko pala yung nag-comment noon. Dami mong friends, wala naman ako nakikita. Oo, wala. Kasi, wala rin. But, mga taga-Biringan sila, Dad. Yan. Watching from Singapore, si Kim Poy. Hoy, may question ako. Meron ba dito mga taga Hong Kong? Meron po ba kami mga tambalanista? May mga kabisyobu kami from Hong Kong. Ayan. Asa na po yung mga taga Hong Kong? Ang question po namin, kapag ka pumunta po ba kami ng Hong Kong? Hey, Hong Kong here. O yan. Kapag ka pumunta po ba kami ng Hong Kong, imi-meet nyo po kami, tapos ililiber nyo po kami sa KFC doon. Di naman po kami di naman po kami mapili. What if pumunta ang Love Radio sa Hong Kong? Pwede ba namin kayo ma-meet? Ayan. Sabi ni Pia Monte, si Dad na naiwan sa gasoline station. Nakita mo yung post ko na yun? Kagabi. Tapos nakakatawa kasi yung mga iba parang, ang lala mo na Nicole, ganyan. Tapos yung isa parang, grabe for the content talaga. Siyempre naman, I think for the content, kasi kung talaga naiwan ko yung asawa ko, parang medyo malala na. Though, meron akong, eto na naman ako sa mga kaibigan. Meron akong isang friend na nag-message sa akin, grabe, sabi niya, tawang-tawa ako dun sa post mo tungkol sa naiwan mo yung husband mo. It happened to me. Kasama niya yung misis niya na nanonood ng sine. Tapos, pagkatapos sila nanonood ng sine, I think may naiwan siya sa parking. So, pumunta siya ng parking. Tapos dumiretso lumabas. Naiwan niya yung misis niya doon. Galit yun, no? Oo. Diba? Sino na ang naiisip mo na misis mo, bakit nakalimutan Bakit mo mo? nakalimutan yung misis? Grabe yung brain fog. Grabe. Hindi naiiwasan, no? Sa daming ginagawa, sa daming iniisip. Siguro. Nangyari yan sa akin before, aminin ko na, sa anak ko. Kay Prince. Yan yung mga one of the mom guilt moments ko talaga. Kasi ang tagal kong breastfeed si Prince, yung bunso ko. So dahil pag ikaw po ay breastfeeding nanay, naturally lagi siya nakadikit sa'yo eh. So nagpark kami sa mall, tas bumaba kami. Bumaba na kami, pumasok na nga eh. Pumasok na nga yung iba. Tas na-realize ko, bakit wala nakasalpak sa akin? Eh parang, 'di ba? Tas naiwan ko pala. Buti na lang malapit lang yung parking. Nakakaloka.
Ano pong ako po naiwan na ang misis dahil sumakal bilang bahay na. Ayun lang. Biringan is a lost city and Samar. Mga yayamanin yung mga tao dun. Totoo kaya talaga dyan? Nakita kaya talaga nila yun? Oo, meron kaya talaga. Sama nyo kami dun. Yuko, ikaw na lang. Ikaw na lang. Uy, Oy. bakit madilim? Biringan levels. Padala kaya ng kwento. Ha? Doon. Kwento? doon. Baka may kwentong biringan kayo dyan. Share nyo sa Padala nyo lang, amin. oo. May tanong ako, common na tanong lang. Pag nag-leave po ba kayo at tumatawag ang boss nyo, sasagutin nyo? Oh. Ay, depende yan eh. Sa generasyon Depende mo. sa ano. Sa I think generasyon parang ko. natural para sa amin na sagutin kasi may isip namin na baka urgent. Pero depende din sa mood eh. Meron ako mga times na hindi ko talaga sagutin. Nakalib ako eh. Pero, kasi alam ko na kapag ka urgent yan, ite-text niya din eh. Or magsisend din siya ng PM na please answer. I really just need to check on something. Parang ganon. Pero sasagutin ko. Kaya tan Gen Z, hindi eh, no? Lib ako Yung eh. iba, oo. Hindi na talaga. Subukan mong gawin ko yung ganun. Wala na ako trabaho. Hindi naman. Sa tingin ko depende. Kung urgent na urgent talaga, di kailangan. Oo, diba? Siyempre ayaw mo Call naman of na duty nag-leave ka, pagbalik mo, leave ka na forever, di ba? Ayaw naman natin 'yun. Pero syempre, hindi naman po lahat ng boss ay ganun. Ganun, tama po. Nire-respect din naman po nila talaga yung yung leave. Kaya lang kasi kung urgent, tas ikaw lang yung pwede makasagot. Yan, yun siguro. Brain fog moment ni EJ Marcelo. Nag-withdraw ako sa ATM, tapos imbes na resibo, pera ang tinapong ko sa basurahan. Yaman! Jeff po. Tapos lumakad pala yun, na-realize ko wala akong hawak na pera. Oh my gosh. Miss Nicole in Titan Jello, how do you deal with stress? Nako. Ang dami namin yan eh. madami kami niyan eh. Kung tutusin lang, kala nyo lang ngingiti-ngiti. Oo. Ako pag alam ko nasi-stress talaga ako, hinahanap ko yung aking happy triggers. So at ang happy triggers ko ay simple lang. Ano? Isang baso ng malamig na Coke. O kaya samgyup. Kaya halimbawa, alam ng asawa ko na stress ako, madami na namang eklabo sa stasyon, ganyan. Sasabihin niya, samgyup tayo. Ganon. It doesn't take much. So, I think, hanapin mo lang kung ano yung happy trigger mo. Kaya, pwede kang lumabas with friends, maglakad, mga ganon. Kasi ang stress, hindi po siya umaalis eh. Nandiyan lang siya talaga. So, it's really how we look at it and how we deal with it. Tama. Yun. That's right, sabi ni Naldsky. Good job. Kanino? Kay Hubby? Ayun, okay. Brain fog moment ko, yung bibili ako sa palengke, tas magbabayad lang, may iwan yung item. Ay, oo, nangyayari din sa akin yan. Binayaran ko sa iwan ko yung item. Hi to Christian watching from Malta. Thank you so much. Ice cream is my happy trigger. Ayan, go. O, si Jerome, yung kanyang brain fog moment. Nag-commute pa uwi with a friend. May kotse nga pala kami sa parking. O, di ba? Nangyayari talaga yun. Ang cute daw ng smile ni Jello. Ang sarap araw-arawin. Charis. O, yun. Sabi ni Java Cola. Si JR, sa office na pinasukan ko, nag-leave ako, tas di ko sinagot ang tawag ni boss. Pagbalik, may emails. Ayun, ganun talaga. Ganun talaga, tanggapin mo. Yung nag-swipe ng badge sa CR fog moment, ano ibig sabihin? Nag-swipe ng badge? Ano yun? Hindi ko na-gets. Paki-explain. Nagbayad ka sa jeep, sabi ko, pa-load. Yung nagbayad, bayad ka sa jeep, ta sabi mo, pa-load. Totoo yan.
Thoughts po ninyo sa hindi muna nagte-text bago tumawag. Pasensya na po kami sa aming mga Gen X, ginagawa namin minsan yan. Pero dapat muna, parang magtanong ka muna kung available to take a call. Tsaka totoo yun na mahalagang malaman kung ano oras pwedeng tumawag. Shoutout po kay Nestor Obido na taga Tarlac. Shoutout! Shoutout po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Si Edward D.O. Hello din Thank po you. kay McCoy, Tonet. Magandang umaga po. Ayan. Masayang umaga daw, sabi ni Tonet. Hello po. Salamat. Thank you. Si McCoy, na-explain niya. So usually daw sa office may badge bago pumasok sa room or office. Pero sa CR wala. Di kami relate kasi wala kaming ganun. Wala kaming badge. Oo. Kahit saan pinto dito pwede ka pumasok. Tama. Buenos dias, Senyora Nicole. Buenos dias. Sa mga kabisyo natin nasa Black Up, pwede po kayo mag-tap. Tap. Para mas masaya po mga kabisyo para mas marami pa po tayo na mapasaya. Sa tulong nyo po na nagtatap kayo, marami po tayo napapasaya ng mga kabisyo ngayong umaga. Correct. Sa mga Blue Up naman po, like and share po tayo. Thank you. Salamat. Tapos kung gusto nyo pong balikan yung mga videos po natin, nasa ano po, nasa YouTube din po. Yan po. Hello kay Osami of Davao. Shoutout sa nagmamadali na pumasok sa work. Ay, oo nga, 7:58. Kung 8 o'clock ang pasok mo or 8:30 or 9, magmadali ka na lang. Galing kay George Michael. Shoutout daw po kay Kuya Norly ng DPWH Cavite. Ayan. First district ba yan? Nakalagay. First district yata. Yan. Kaya William. Brain fog moment. Tulog ka sa jeep tapos may pumara na magbarkada tapos nagising ako bigla. Ayan, bumaba din ako. Bumaba din. Maganda yung pag-usapan yung mga brain fog ha. Relate kayo ha. Daming may brain fog. Oo, totoo hindi lang siya talaga, it's not a Gen X thing. Ikaw may brain fog moment ka ba? Meron. Ano, tulad ng? Yung iba'y natatawag kong pangalan. Ayan! Mahirap na yan! Trabaho ko. Oo. Oo. Boss, parang ganun ba yun? Nasa bahay yata ako yun eh. Sabi ko parang, ano ba to? Boss, yung ano po. Ganun yung tawag ko dun sa kasama namin sa bahay. Sa bahay. Parang si Chris Chopper, dahil lagi ko siyang kausap dati. Tagal namin together, di ba? Partner! Minsan natatawag yung asawa kong partner eh. Partner! Yan. Mahirap doon yung partner mo, masabihan mo ng ano, no? Ibang pangalan. Ako po, hindi na brain fog ang tawag diyan, pambababae na. Bad na 'yon. Yun na. Oo. Brain fog pala. Pag ka sa akin. Oh, magkaka-fog ka talaga sa Oo. hindi ka sisiguraduhin ko hindi ka makakakita ng 3 days. Brain fog moment, nag-book ng nawala na. Brain fog moment, bababa ako ng jeep, imbis na para po. Sabi ko, babay po. Para po, imbis na para po. Babay po! Curious question, may difference ka ba na na-feel working with Chris, Jego at Jello? Ayan na. Ikaw muna ang hot seat ngayon. Ano ang difference? Of course, iba-iba. Iba-iba Okay, with Chris Chopper, everything was just naturally there. Hindi po siya, kaya nga kami po yung tambalan na pilit ginagaya pero hindi makuha ang timpla. Totoo, Ganon din naman ganda yon yun. nung nagkaroon ng kumikinang na tambalan. Pa rin yung tambalan namin ni Chris as the tambalan na pilit ginagaya pero hindi makuha ang timpla. Ganon din with ganon din with Jello, Jego. with Jego and Jello. So magkaiba talaga. So pero iba-iba din kasi yung yung atake. So Kanya-kanya iba-iba ang iba-iba ang adjustment. Pero lagi ko nga sinasabi, dahil nandito pa rin naman ako, hindi naman siya yung bang literal na nagbago. nagbago eh. Kasi nandito rin naman talaga, pa rin. Brain fog. Brain fog moment.
Daming brain fog Di mabanggit yung pangalan ng ulam sa kantin. Nakakatawa yun. Ano sabi? Brain fog moment. Okay. Bumili ng dugo or yung Betamax Oo. sa barbecuehan. Tapos? Pero binanggit niya, pabili po ng dinuguan. Okay. Cute yun, ha? Pwede. Kaya pabili po dinuguan. Pero parang brain fog pa sa bagay kapag hindi ka focused Oo, eh. Ang ultimate brain fog moment ko yung ilang beses ako nahulog sa hagdan dito. Feeling ko brain fog moment yun eh. Kasi hindi ako nakafocus eh. Kaloka. Hinahanap mo yung salamin mo, nandito lang pala. Oo, yan, mga ganyan. Nangyari sa amin yan. Pumunta kami ng Japan recently. Pagka alis namin ng hotel, humiram kami ng payong sa hotel. Tapos paghiram namin ng payong, kasi maulan nun sa Japan eh. Tapos, I think pabalik na kami, nasa pagbaba namin ng train. Sabi ko kay Prince, Bata, where's the umbrella? Sabi ko ganyan. Tapos sabi ko, we have to return it to the hotel. Pero yung payong hawak ko. Nakapayong kami. Bakit? Sabi niya, Mom, you're holding the umbrella. Brain fog. Yung nagpapainit ako nang nainom ko yung hugasan ng paintbrush. Kala ko Milo ko. Paano? Paano daw? Hugasan ng paintbrush. Akala niya Milo kasi nga na naku po, mahirap yan. Huminto sa gitna ng hagdan, hindi alam kung bababa o aakyat. O yung tindi naman nun! Tindi nun! Kami mga Gen X, nangyari sa amin, pumasok kami sa isang kwarto, hindi namin alam ba't kami nandun. Parang, ba't na nga ako pumasok dito? May meeting ba? Oo. O kaya sa bahay. Ano na nga yung kunin ko? Parang ganun. Parang ganyan. Nako po. Sabaw. Daming sabaw moments. Sabaw moments. Lutang ba in Tagalog ang brain fog? Oo, I think yun. Yun yun. Sabaw, lutang. Ayan. Brain fog, nakalimutan ko mag-panty. Weh! Sinadya mo yun eh. Para madali. Gaganunin lang yung sinuot mong short. Kunyari ka pa eh. Oy, sis. Wag kami. Hindi na rin kami bago. Brain fog, ginanap mo yung cellphone mo. Ay, wala na lumagpas na. Daming relate sa brain fog Yan pag-usapan natin sa radyo mamaya. Mga sabaw moments. Pumasok sa elevator. Tapos, ano daw? May tinawagan ako. Sorry, ang bilis po ng ng mga messages. May tinawagan daw siya sa phone, pero siya yung nagsabi kung sino to. Brain fog, yung pumasok ka sa elevator tas hindi mo pinindot kung anong floor. Yun. Yung isang araw, yung anak ko nakita niya, tawang-tawa siya. Sabi niya, Mom, yung the other day daw, may nakita daw siyang lady paakit ng escalator. So, yung babae, nagse-cellphone. So, nakatayo lang siya dun sa escalator. Hindi niya alam na hindi umaandar. Sabi ko, grabe naman yun. Brain fog! Ayan. Yung office mate ko na yung helmet ng angkas. Grabe naman yung hindi nasoli Totoo helmet. Yun, boss. Totoo yun. Nadala mo? Nadala. Di may brain fog din yung may angkas rider. Kasi hindi niya... May ganun. Oo. Lutang din siya. Bit-bit. Brain fog moment, nakalimutan ibaba yung rice cooker. Saan? Saan mo nilagay? Ba't nasa taas? Ang tindi ng mga brain fog nyo Nanood kami sa cellphone niya habang lunch break, tas biglang hinanap niya yung cellphone niya. Nakakatawa yun. Imbis na auto-sweep o RFID card yung ibigay mo. Ay, oo.
naibigay niya daw yung beep card. Galit pa. Oo, May na ganun ba't hindi, nangyari sa ba't akin hindi yun. gumana? Nangyari sa Oo. akin yun. Na beep card yung nabigay mo. Ibang card pala yung naibigay ko. Tapos top din. Siya rin. May isa rin. Isa Sabaw rin, din no? siya. Brain pag din yung isa. Pero wala Tinatap, talaga yung load eh. tinatap niya din. Meron nga po akong load eh. Oh my gosh. Sabi niya, sir, hindi naman, kung may load po kayo, hindi umaangat. Hindi naman porket meron kang yung parang yung sticker. yung Minsan sticker. hindi talaga siya Hindi talaga nag-work eh. gumagana. Oo. Alam mo naman. Correct. Diba? Alam mo naman, substandard. Sabi ko, meron po talaga, kakaload ko lang po, ito nga po. Siya lang nga, sir, gilid na lang po natin. Oh. Tapos yung hawak niya na ay sir, mali po pala tayo ng card na hawak. Ay, pares yung nga sir. Tawa kami pareha. Oh no! Shoutout po sa mga masisipag po natin na tagapakinig din natin sa Cavitex, sa SLEX, tsaka sa NLEX po. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Bilib ako dun sa mga nandyan eh. Yung sa mga... Una, nauusukan kayo ng matindi. Totoo yan. Grabe yung pollution. Hindi na dun sa aesthetic part na yung face po ninyo ay exposed sa dirt eh. Yun na lang yung exposure po ninyo sa usok Totoo. na hindi din siya good for the lungs. I wonder kung gaano kaganda po yung inyong health benefits. Dapat maganda yung health benefits nyo dyan, di ba? Pagtapos daw, may libre daw na gin. Ganun, sigaw. Ha! Ah, Okay, yung baga ko. oo, okay na ako. Matibay Ganun yung to. lola ko eh, Oo. di ba? Pag may ubo, Oo. tira ng gin, tapos, Ha! oh, Okay yan. na ako. Di ba? Brain fog, nag-book ng angkas tas nag-commute. Parang ang daming ilang beses ko na to nakita. Yung nag-book kayo pero may dala kayong sasakyan. Galing simbahan, nagbayad ng jeep, sabi ko, bayad po father. Ay, nako. Watching here in Pampanga, bahang-baha pa. Ay, talaga, baha pa rin. Wala ngang kuripot sa health benefits. Kaya I decided, talaga. Mukhang may So, nagtatrabaho siya doon sa mga ganun. Yun lang. Tapos alam isa pa, na dapat kahapon limbawa, nagbabayad ako. Sana bigyan niyo po ng budget yung mga nasa parking, yung mga attendant, kahit magandang maayos na electric fan. Meron nga yun dun sa yung kuwanan ng card para bagong kabit ka. Init. Ang init talaga, sobrang init. So sana budgetan man lang na maayos na ventilation kasi hindi Billion kaya naman nga ang kita eh. Sabi ko nga kahapon dun sa kasing init, nagbabayad ako ng parking, ang init. Sabi ko, wala kay electric fan? Sabi niya, wala po, mami. Sabi ko, ang yaman-yaman ng mall na to. Sabi ko, yaman-yaman ng mall to. Uy, na-distract ako, Jello. May dumaan na cater. Ay. Libre na naman ang pagkain. Happy birthday, Boss birthday, June Dicdong! boss! Happy birthday! Libre na naman pagkain namin. Sorry po, yun yung mga nagpapasaya sa amin eh. Kanina malungkot kami dahil walang electric pan yung mga nasa parking. Tapos sumaya kami bigla. Ganun po kami Ayun na, oo. Naku, lagayan pa lang ng ulam. Nakaka-excite na. Charis. Lunch ba yan? Lunch. Yay! Lunch. Thank you, Lord. Libre. Ay, brain fog. Akala mo mahal, hindi mo pala mahal. Side naman yun? Yung nagbayad ka sa cashier pero ang naabot mo yung national ID. Galing kay Flowers Philippines Gift Delivery. Hello. Brain fog, yung hindi ka na nagbayad sa jeep pero nanghingi ka pa ng sukle. Galit ka pa, no? Hindi ka sinuklian. Oo, galit ka pa. Oo. Sinuklian, kuya. Reason ng brain fog, catering. Paano po kayo bibisitahin sa Love Radio? Bisita lang. Punta lang po kayo mga dito. kabisyo. Bukas po Pero, ang aming himpilan. Pero best time, for example, meron kang gusto talagang particular na DJ na gusto mong bisitahin. Siyempre, bibisitahin mo siya sa oras ng ere niya. Tama. Kasi posible nagsistay naman po kami dito kasi required kami to stay for 8 hours a day. Pero kung halimbawa outside na ng kanyang
oras sa radyo. May possibility kasi na lumabas siya for field campaign. May possibility na may shoot siya digital. May possibility na meron siyang hosting stint. May possibility na may meeting siya. So kung meron kang, again, particular na DJ na gusto mong puntahan, sa board work niya. So kung kami gusto mong puntahan, 6 to 9 a.m. Tama Pero po. mas best pa rin kung magme-message kayo sa IG namin. Tama. Kasi high-tech na po yung world. Pwede pong akala nyo live kami, pero hindi kami live. Tama. Yun yung totoo. Oo. Gusto na naming sabihin yan. Oo. Yan. Baka naman dumating kayo na wala naman kami. Mm-mm. Ayaw naman namin yun. Correct. Gusto namin ma-entertain namin kayo. True. Gusto namin maibigay po namin yung best namin. Makapagkaldag kami sa harapan ninyo. Yeah. Kunwari, gusto namin makita, ano daw? Wala na, hindi ko na nakita. Ang bilis ng messages eh. Ilan tayo today? Or madaming relate sa brain fog? Oo, dahil sa brain fog eh. Oo, dami. Brain fog, nakita mo yung TV Patrol throwback EDSA DOS ni Nicole. Ba't naging brain fog yun? Wala lang, masingit na lang nung nasa EDSA DOS ka. Okay, sige. Sorry na, tinanong no? Brain fog, yung di mo mahanap yung tambo. Kasi nasan yung tambo? Ha? Okay. Bukas na po ba ang Star City? Boyet, ano na nga? Kailan na nga open ang Star City? Tuwing... Ano ba? Ayan, brain fog. Kalimutan ko na. Lagi yung Thursday. pinaflash eh. Thursday to Friday, Sunday. Saturday, Sunday. Thursday to Sunday. Bukas po yung Star City. Pero ang best, katulad ng sabi namin, kung gusto nyo kami bisitahin, ang best is i-message nyo po kami. Ang best is to also still check out their Facebook page. Kasi sometimes may private event. Yan. Hello po from Abu Dhabi. Miss Nicole, nasundo mo na ba yung naiwan mo sa gas station? Sabi niya, hey, it's Junix. Ay, nako. Brain fog po ba yung nagpapadala ka sa performative love? Uy, explain mo naman sa akin yung performative love. Ano yun? Hindi ko alam yung term na yun. Hindi ko alam yung performative Naririnig ko nga yun, love. performative Ano yun? love. Bago ba yun? Sorry, hindi alam ng tita. Kaya search ko lang din Baka alam ng Gen Z. Hindi alam ng tita eh. Performative love. Papapainin nga kami ng idea. Ang performative is pretending. Oo, pinapakita niya lang Pretending. So it's sa just, harapan ng maraming tao na ganon. So you're Pero- just pretending to be this, you're performing. na So nice you're performing, ka, ganon. gentleman ka, Parang ganito. na-discuss na natin to dati. Oo. 'Di ba? Ano masasabi ko tungkol dun? Wala naman ako masabi. Yun lang. Wala ako masabi. Maging matalino ka sa mamahalin Oo. mong tao, sa Yun. gugustuhin mong tao. So ano kung, mo naman. 'di ba, kung tingin mo ito ay red flag, di wag mo nang ituloy. Ganon. Tama. Sabi daw, performative love is... Nasaan na yun? Wala na. Wala Ayoko na, ituloy. performative love. Yan. Hindi, natakal na natin to eh. Oo, natakal Pag-usapan natin na natin before. to. Oo. Pero syempre, hindi lahat nakikinig eh. Pumunta ka sa lababo para mag-toothbrush pero naghugas ka ng plato. Brain fog. Daming brain fog moments Gwapo mo daw, sabi ni Ryan Fresco. Thank Gwapo you ni po. Titan Jello, nakakasilaw yung muka. Di ba? Salamat pa rin po ako sa Diyos. Iningatan niya po yan. Kasi Oo. ngayong araw na to. Ang maganda dito, ano tawag dito? Ang maganda dyan, wala siyang skincare routine. Wala po. Sa mga gustong bumisita kay Nicole, magdala kayo ng alay. Yun ba yung nakalagay? Hindi ko alam eh. Hindi naman kailangan magdala ng alay. Pero syempre, kung may papadala kayo, tatanggi ba tayo? Go na kami, mga kabisyo. Gusto Diba? po namin yan. Why not? Why not? Let's go. Engineer iZone. Yan. Si DJ Titan Jello, pwede niyo po makasabay magpares dyan along Pasay. Ano daw? Hello po. Sa mga nakakasabay ko po magpares. Yan po. Hello po sa inyo. Hello po. Masarap yung pares sa Isa na nga masarap yung Retiro. pares. Retiro. Dito sa may Sarap Retiro. yun. Sarap yun. Bili po ako ng pandetekwat. Bisita po ako, dala po ako ng pandetekwat. Ano yung pandetekwat? Pandiregla lang alam ko eh. Ako rin eh. Tsaka putok. Oo. Yung putok.
Ano yung pandidekwat? Paano mo naman sa amin? Patikim mo naman sa amin. Ano yun? Sige. Inasa ng mandurukot yun. Ha? Pandidekwat eh. Pandidekwat. Okay. Inasa ng mandurukot. Ayaw namin ng galing sa mandurukot. Ayaw namin ng pandesal na dinekwat. Baka sumakit yung tiyan namin Pandidekwat eh. Masarap po yun, Spanish bread. Yun na ba tawag? Yun naman. Pandidekwat? Yeah, okay. Sige. Isa pang brain fog moment. Nagkakwentuhan kami while eating, tas natigilan ako para uminom ng water. Then, ang tagal ng moment off, see more. Pa-check nga, hindi ko alam. Pa-check po. Pa-check po yung see more. Oo. And then, ang tagal ng moment of silence, nalimutan ko kung ano yung kinikwento ko. Huy, alam mo, EJ, nangyayari na siya sa akin minsan dito sa ere. Yung parang, meron akong trail of thought talaga, tapos bigla siyang malulost. Oh my gosh. Kaya important yung mga tinatawag na mga brain exercises. Oo. Yung sinasabi nilang yung mga nakikita po natin, napapanood po natin ng mga brain exercises, yung mga fingers na ginagalaw-galaw na ganyan. Kasi mga nakakatulong daw yan para yung brain patuloy na iwas dementia. Yun yung ayaw natin na mangyari. Sa mga mayayaman naman, ang sinasabi nila, magta-travel ka. Ayan, para daw makatulong daw yan sa utak mo. Travel. Oo. Sana all, ganun yung paraan Biyahe para ka, ano. Oo, kami wala kaming pang ganun. Dito na. Masarap po ang biringhe. Naririnig yung biringhe na yan. Biringhe. Papel, paano din siya? Pandesal, bread, Tinapay, type of bread, biringhe. Hindi namin alam kung hindi na naman isi-send. Gusto namin matikman. Oo, Hindi namin malalaman kung hindi namin correct. titikman. Kung hindi, kwento lang po ang lahat. Oo. Naliligo ka, pero nakalimutan mo kung nag-shampoo ka na. Minsan nangyayari yun. Mahilig po ba kayo sa kakanin? Meron lang mga particular akong favorite na kakanin. Hindi lahat ng kakanin ay trip ko. Mm-mm. So, gusto ko sapin-sapin, kasava, Pichi-pichi. pichi-pichi. Ay, halos lahat din naman pala. Lahat din. Oo. Tapos pag puto, gusto ko talaga puto kalasyaw. Naabutan mo, ante, yung nilalako sa labas. Oo. Na mga tawag puto? doon? Hindi yung Alin ba? Anong tawag dito, kabisyo? Yung parang nasa lalagyanan na square, tapos hinihiwa siya na maliit. Dos lang siya. Yung bread na Ano yun eh? okay. 2 words. Teka lang. English, biko, Tagalog. Latik ba yun? Parang latik yata yun. Oo, yung latik na kulay, Puti, tas may brown biko sa... latik. Tas may brown sa ibabaw. Biko latik. Oo, yung maliit lang, manipis din siya na ganun hinihiwa. Sarap yun. Naalala ko yung kaklasiko nyo. Biko, kalamay. Ang nagtitinda siya ng ganun. Tapos nasa isang compound kasi kami sa May Makati. Ang ginagawa ko kapag wala pa siyang tinda, sabi ko tumambay ka dito. Marami mga dito. Yung Pwedeng mga, posibleng bibili sa'yo. Bibentahan namin. Ganun. Yung Biko klase nga. ko. Biko latik yata yun. Biko latik. Ganun. Yeah. Siya yung gumagawa sila yung nanay niya ng ganun. Tas Lalako maramihan, sila. tas sinalako. Oo. Gano'ng kabilis yun Ang biringhi daw ay hindi bread. Paella. Paella siya. Aros Valenciana. Natitikman kasi. Patikim mo kasi Patikim nyo kasi sa amin. Oo. Tama, wala kaming alam eh. Pagka hindi namin natitikman, hindi namin knowing. Miss Nicole, pa-shoutout naman po ang aking mama who loves you so much. Mama Angelita Ong. Mama Angelita Ong, good morning sa'yo. Sana maging maayos, maganda ang iyong umaga hanggang hapon, hanggang sa buong linggo. Ayan. Hello po, thank you. Yun, biringhe, para po siyang paella. 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 Oo, paella daw. Ba't Hindi yung iba paella lang? Oo, sinasabi? paella. Di parang kasi 'di ba sa Spanish, parang dapat yung L, paella, parang ganoon. Parang yun? Spaghetti. 'Di ba spaghetti, sinasabi nila spaghetti bolognese. Ang nagturo sa akin noon, spaghetti bolognese. Oh. Ganon. So parang pagka may ka-date ka, ganun ka, parang Spaghetti bolognese. order po normalan yung restaurant, pero nakita mo may spaghetti bolognese, 'di ba? Parang bolognese bolognese, ganon. Spaghetti bolognese, please.
Spaghetti bolognese, diba? please. Yan. Ay! Diba? Tapos, Ang okay, pagpunta, good. pagpunta ka ng Japanese restaurant, dapat ano, Tapos nag-usap bigla kami, no? Hotdog? hotdog. Enough? Enough. Wala na yung bolognese mo! Sira! Ano? Bolognese. Anong bolognese? Oh, wala na, di ba sira? Hindi ko mapapanindigan, ante. Huwag mo na akong turuan ng mga ganun. Napapahamak lang ako. Bolognese, Di kasi spaghetti lang sa amin yun. Context. Ay, Alam mo- teka lang, mag-endorse na ba ako, di ba? Hala ka! Go! Sa lahat ng mga kabisyo natin, tumatawa ka eh. Diyos ko po. Okay na, kabisyo. Okay na, okay na. Buti may palatandaan na ting, ting, ting. Tapos biglang ubus na yung ano pala. Kaya nga eh. Ano pinag-usapan natin kanina? Yan tuloy. Yan, bolognese. Tapos, namanghala sa'yo. Oo, di ba? Parang wow, bolognese. Parang wow, Bolognese. Italiano. Ganyan. Tapos biglang, pakidagdagan po ng hotdog. Uy, ang sarap. Hindi ng hotdog. Oh, kumusta yung order mo? Is it enough? Kasi ito si Jello kahapon. Meron po kaming guesting sa isang podcast. Tapos si Jello, magbasa ng question, sabi niya, is it enough? Sabi ko, enough. Hindi enough. 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 Kaya hindi ko paninindigan yun. Kaya kunyari, may ano ko, kadate. Magpapa-impress sa girl, Oo. no? Nakapag ano ka na ba? Ay, mamaya, tatanungin ko sa iyo. Mamaya na lang sa ere, sa radyo. Bolognese. Ayan, bolognese. O, tas Bolognese kapag ka, nga lang isa, bolognese. bolognese, ganyan. Bolognese. Although, hindi ko yan lagi ginagamit kasi nga, hindi naman lahat parang ganun yung pronunciation. Parang feng shui. Ay, ang feng shui. Oh, feng shui. Feng shui. Kaya lang walang gumagawa Wala talaga gagawa, Wala feng shui. feng shui lahat, 'di ba? May feng shui, 'di ba? Ako lang ata tsaka si Chris Aquino, yung nagsasabi, feng shui. Feng shui. 'Di ba? Yan. Ano tong totoo? Tolongges. Tolongges. Ano? Tolongges. Kaya yung mga... Anong tolongges? May tips natin yung mga tolongges. Anong tolongges? Tawa rin si Max. Oh. Kakaloka, Sino ba oh. Uy, Nicole, may Garrett kayo sa akin. Yay! Garrett popcorn. Ako, ito, uungol ka sa sarap dyan. Ay, wait lang. Tumatawag ang asawa ko. Ibig sabihin, may something. Ano something? Wala naman. Pagka tumatawag yan, monitor ganyan. Aha. Anong meron? Wala naman daw. Ay! Wala siyang book. Send sa amin, need the prints. Ay! Okay, wait lang. Teka Ano lang. ba ako? Kausapin mo, kunin ko yung isang phone. Ayan. Alam nyo kasi kabisyo, kapag tumawag po ang mister ng isang Nicole Yala, ibig sabihin may nagiging problema po kami dito. Kasi nakamonitor sila sa labas. Pero wala naman po. Tungol naman po pala sa pamilya nila. Kaya safe po tayo mga kabisyo. Alam nyo kabisyo, yung mga tinuturo sa akin ni Ante, hindi ko talaga mapaninindigan yan. 'Di ba? Alam nyo rin naman yan eh. Kung magiging sosyal ako sa sarili ko, 'di ba? Hindi ko mapaninindigan.
bolognese, di ba? Bolognese nga lang sa amin yun. Alin yung ano? Di ba? Totoo, Monica. Di ba? Just be yourself. Di ba? Sabi ni Monica. Ano yung just be yourself? Ano po? Rancel. Ayan. Shoutout po sa lahat po ng mga kabisyo natin. Alam nyo kabisyo, di ba? Hindi. Hello, May! Sa nakatutok ngayon. Alam nyo kabisyo, hindi kasi nakakapogi din or nakakadagdag ng points kapag hindi ka totoo sa sarili mo, di ba? May kipag-date ka. Di ba? Tapos hindi mo naman mapaninindigan yung sarili mo. Pages 62. Dapat yung kung what you see is what you get. Yan. Ang nakalagay dito, ano yung page? Feng shui, di ba? Feng shui. Wait lang po natin ang ating ante. Ha? Oo, hindi. Kasi nga, yung mga iba hindi nag-uwi talaga ng tuloy. Nag-scroll ako sa TikTok. Nasaktan pa. Shoutout na muna sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga kabisyo natin na nagbibigay din ng kanilang mga Yan yung prinint ko. Oh. brain fog Ay, moments. sus, it's there. I will Mga admit kabisyo, tara na. na muna. Bye-bye. Bye-bye. I Tara, will admit. adiban na tayo! Bilisan mo, magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babangon na. Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning sa lahat ng mga kabisyo kong mga Gen X na nagre-reklamo kasi hindi mahanap ang salamin pero nakasuot, di ba, tita? Shoutout na muna sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Sa mga tindero-tindera, sa mga bumabiyahe, nasa biyahe, sa mga commuter natin, mga kabisyo. Sa late na ngayon, pero nilalakasan na lang yung loob Correct ka. para sa boss niya. Nag-iisip na ng mga iimbentohing mga rason kay sir kung bakit late na naman siya today. Oo. Let's go! Kaya mga Gen Z, listen up! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming with utak. Sobrang bilis, iwan sa amin panis. Ito na makabagong tambalan. Boom! Panis! Sasabit pa! Kanina, ay kagabi, nag-post Oo. ako ng isang video. Ang video na pinost ko is for the content lang naman ito. Naiwan ko, nagpagas ako. Ako yung nagda-drive, nagpagas ako. Tinawagan ako ng asawa ko, tinatanong niya kung nasan ako. Sabi Okay. ko, nakaalis na ako sa gas station kasi nagpagas ako. Pauwi na. Sabi niya, tapos? Sabi ko, tapos? Tapos sabi niya, tapos? Yung pala, naiwan ko siya sa gas station. So, Titan Jello, let's talk about brain fog or lutang moments. Yan, Yan. mga sabaw-sabaw Mga ka na ba? sabaw-sabaw na mga moments. Yan. Alam mo, na-experience talaga yan eh. Yung kwento nga ng isa kong kaibigan. Alam mo naman, sinusplok ko lahat ng mga kaibigan ko dito, di ba? Nung nakita niya yung post ko na yan, na naiwan ko yung asawa ko sa gas station, na-experience niya rin daw yun. Na naiwan niya niya yung kanyang misi sa mall. Dumiretso, nanood sila ng sine, tapos dumiretso naghiwalay sila for some reason, dumiretso sa parking. Pagdating niya ng parking, diniretso niya pa uwi. Nilabas niya ng parking. Naiwan niya yung misis Galit niya. na galit si misis. Correct.
Teka, pero parang feeling ko, ganap yan ng mga Gen X ng mga older millennials, baby boomers. So, ang Gen Z ba, meron ba kayong mga ganyan na tinatawag na brain fog moments? Kasi kadalasan, yung mga nanay, pag nabubuntis ka kasi may tinatawag na mom brain Tama. May basta nagiging lutang mom brain. Nakikita ko na yan kay Rocky Terra paminsan Isang anak pa lang, 'di ba? So pagka Gen Z ba mga bata, at least hindi pa naman kayo makakalimutin May mga moments siguro na sabaw kami sa trabaho. 'Di ba? Kasi hindi kami nakafocus, Ayan, lutang kami. oo. Hindi namin alam anong tama namin gagawin. Pero kapag may mga iba naman na mas matindi yung, may mga nabasa tayo dito na mga comments na mga tambalanista natin na brain fog moments nila Nagbayad sila sa jeep. 'Di ba? Sa halip na sinabing para po, sinabi niya babay po. Yan. O kaya kasi galing simbahan yung isa. Oo. So sabi sa halip na bayad po manong, ang sabi niya bayad po father. Meron Ganon. pa nga hindi pa daw siya nakakapagbayad. Pero humihingi na ng sukle. Ang tibay mo! 'Di ba? Ang tibay mo. Matindi talaga. Oo. Matindi. Kapag ka ganyan mga kabisyo, importantatious na mag-brain exercises po tayo. Tapos gawin natin yung best para mag-focus. Kasi Tama. mahirap na, 'di ba? Nangyayari din yan sa mga iba nating mga kabisyo na pumunta sila sa office, may dala silang motor. Tapos, nag-commute. Nag-book pa uwi. Bakit? Nakalimutan na may dala pala silang motor. Hindi sanay, diba? no? Ay, nako. We all have our brain moments and brain fog moments, mga kabisyo. Pero kung itong mga brain fog moments ang nagiging dahilan, itong yung mga lutang moments na ito yung nagiging Totoo. dahilan kung bakit mapapahamak ka na o mapapahamak na yung mga tao sa paligid mo, aba, dapat ginagawa na ng paraan yan. Tama. Dapat ginagawa na ng paraan. Gumawa ka na ng action agad. Huwag mo Correct na patagalin ka. pa kabisyo. Pero alam mo yung mga sabaw moments natin sa buhay, ante, ito yung nagbibigay kulay sa buhay natin. Nakakatawa kasi Nakakatawa siya. Diba? Sabi ko nga sa'yo, isang classic na kwento ko recently nung pumunta kami sa Japan. Humiram kami dun sa hotel ng payong. Diba? Favorite ko tong kwentong to kasi bagong-bago So, yung humiram kami ng payong sa hotel kasi umuulan. Pabalik na kami ng hotel pagkatapos nung tour namin, na-realize ko, sabi ko, hala, nasan yung payong? Nagsisigaw ka pa. Nagsisigaw ako, hala, yung payong iniwan natin. Siyempre, ayoko magbayad ng payong. Tama. Hiniram lang yun, diba? Tapos sabi talaga ng bunso ko ang anak, Mom, you're holding it. Kasi nakabukas yung payong kasi nga umuulan. Katan na yan, katan. Katan. Okay. Tandaan. Katandaan. Di, pero katandaan talaga. Katandaan talaga. Ito, relate dito yung mga Gen X Yung, uminom na ba ako ng gamot? Ayan. Nainom ko na ba yung gamot ngayon? Kaya papansin nyo, ewan ko kung meron po kayo mga ante, mga uncle, mga tita na nakakasama sa bahay o kaya office mate, meron yang mga alarm sa phone. Totoo. Ako ito napansin ko yun parang terret, tapos pag sabi ko, bakit? Ay, para sa yung alarm? Para sa gamot. Yan. Tapos na nakakalurky dito, nag-alarm ka na, nakalimutan mo pa din. Totoo. Diba? Marami po talaga tayong mga ganyang klaseng mga lutang na moments. Pero hindi lang naman ng mga ante ang mga lutang na lutang. Kaya nga tinatanong ko Maraming ano yung mga lutang moments ng mga Gen Z? Marami meron naman ako mismo naranasan ko na nagbabayad ako sa jeep. Imbis na bayad po, Ang sinabi mo, pabili po. Kaya, diba? ano sir, wala naman binibenta. Pabili po. O nga pala, jeep. In-experience mo na yung meron kang pinapanood sa cellphone, tapos hinanap mo kung nasa yung cellphone mo. Meron. Oo, parang, nasan yung phone ko? Pero nanonood ako doon ng Netflix. Nakakaloka. Well, at least I feel so much better kung may mga bata ganyan na din mag-isip, di ba? Natatandaan ko, katandaan talaga Meron malala. Ako. Ano? Sige. Susi ng bahay. ng motor. Motor, Hindi ko pala natanggal. Tapos umalis ka na. Oo, hanap ako ng hanap. Kung nasaan. Tapos yung nandun susi. pa pala. Nandun. Ang Kanina lala. may lutang moment ka. Meron. Nakakit na po siya dito, umadlib na po. Totoo. Nakalimutan niya, naiwan niya yung cellphone Cellphone niya ko sa dun sa motor. motor. O, 'di ba? Buti na lang mababait ang mga tao at nagkataon na yung mga dumadaan sa Oo. motor ni Titan Jello ay hindi nangangailangan. Kung nagkataong nangangailangan, goodbye cellphone. Wala namang magtsatsaga, pan-touching lang din.
Ay, nako. Mas maganda pa yung cellphone ng mandurukot eh. Talaga ba? Baka kapag ka nakita yung cellphone mo, no, iba to sa'yo Oo, pabalik. Ano maawa. to? Diba? Maawa. Ano to? Sa'yo na to. Nakakaawa naman yung cellphone mo. Maging mandurukot ka na lang din para maganda yung Correct, para cellphone mo. maganda yung cellphone mo. Mag-improve yung lifestyle mo. Kaya pala wala Ay, nag-attempt. wala. Wala pala walang gustong kumuha. Wala eh. Wala Ayun. magtsatsaga. Ay, nako. Oh, basta ha, ingat lang po tayo mga kabisyo. Sana ngayong araw na ito, hindi po kayo masyadong lutang. Tama. Kasi mahirap na. Yung isa kong kaibigan, umakyat ng hagdan, tumigil sa gitna. Hindi niya kasi alam kung aakyat siya o bababa. Alam mo, ante, Oh. ang nagiging, ano natin, Brain rason. fog, brain fog. Ang nagiging rason Oh. kung bakit tayo nagkakaroon ng brain fog. Wow, ano ba kawalan to ng pere. Ay, sa bagay. Diba sa dami na nating iniisip, Correct, nawawala na tayo sa focus. Tingnan mo, pag may pera ka, Ay! alerto ka. Saan tayo? Oh, di Saan ba? tayo kakain? Correct, Ano di ba? gusto pagkain? Anong oras ang alis, di ba? Pero kapag ka wala kang pera, Wala. parang mabigat, Ang lamya mo. mabagal, Malungkot lutang. yung buhay. Oh, di ba? Ganun eh. So siguro ito po ay isang panawagan para sa lahat ng mga may-ari ng kumpanya. Tama. Kung tingin nyo po ang inyong mga empleyado ay puro brain fog na ang experience, lagi na po silang lutang, sampalin nyo po ng pera, magigising yan. Ilagay nyo sa ilagay nyo sa plastic, gawin yung coins Tama. para talaga kapag ka sinampal, talagang tatamaan. Ay, magpapasampal ako ng coins. Ano ka na kagad. Di ba? Papasampal ako ng coins. Pera yan eh, di ba? Oo. Pero ang totoo niyan, mga kabisyo, nakakatawa lang siyang isipin. Tama. Yung lutang moments na yan. Pero kapag ka nilaliman mo or nagpa-check up ka, it may be pwedeng maging matinding sakit talaga or baka matinding stress ang dahilan. Tama. So wag natin ipapasawalang bahala. Tama. Hindi sa lahat ng oras pagtatawanan natin na lutang tayo. Oo. Kailangan din po talaga lagyan ng Aksyonan, aksyon, no? Oo. 'di ba? O sino yung mga Gen X pumasok sa kwarto, hindi alam ko anong gagawin. Ikaw. O shout out to myself. Oh, yan. Hello myself, 'di ba? Oo. Shout out sa inyo pumasok ng office tas ano nga kukunin ko dito? O kaya sa pupunta ako lababo, tas sasabihin ko, bakit ako nasa lababo? Ay, ang gagawin ko sa lababo? O yeah, 'di Kaya ba? mabuti talaga may sapat kang pahinga. At Tulog. at At pera! Pera! O siya mga kabisyo muli! Ito nga po pala ang tambalan. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat na si Nicole Ayala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Konyo Bicolano na susunod para sa Dear Love. Alam mo pa to. Metro's #1 Love Radio. Basic!